Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. It's a brand new day, filled with endless possibilities. Ating pasalamatan ng Diyos sa biyaya niyang ito sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat ng Love Notes ay mababasa po natin sa Isaiah chapter 43 verse 25. Pakinggan po ninyo. Even I am he who blots out and cancels your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Isaiah chapter 43 verse 25. We are indebted to God, our Creator, because of our sins. We are all guilty of disobedience to His laws. We cannot pay for our debts, so we should be cursed and condemned. He is our only hope for salvation. He erased our sins out in our book of life and paid for our sins. He forgave and forget them. He threw them at His back and does not remember them. We do not deserve it, but He forgave and forgot our sins. It is not for us that He did. It is for His own glory. Now return the favor. Forgive sinners. Save a soul. Save a life. Nagkakautang tayo sa Diyos. Ang lumikha sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Lahat tayo may kasalanang pagsuway sa Kanyang mga batas. Hindi natin kayang bayaran ang ating utang. Kaya't dapat sana'y sumpain at tatulan tayo. Siya lamang ang ating pag-asa para sa kaligtasan. Tinanggal niya ang ating mga kasalanan sa aklat ng buhay at binayaran ang ating mga kasalanan. Pinagpaumanhinan tayo at nilimot niya ang ating mga kasalanan. Inihagis niya ang mga ito sa kanyang likod at hindi na ito inaalaala. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit pinatawad at nilimot niya tayo sa ating mga kasalanan. Hindi para sa atin, kundi para sa kanyang sariling kalwalatian. Ngayon, panahon na tumbasan natin ang kanyang mga ginawa. Magpatawad sa mga nagkasala sa atin at magligtas ng kaluluwa. Magligtas ng buhay. Dahil ang
alaya. Sa matamis na bunga na kanyang kinalitan, ipanaka ang agape, ating silang kahawagan, upang gayan natin makamit ang kaligtasan. Halika na, sumama na, at pangarap. Isulong pa ang pananako at ating itangan, ang kabanal-banalan. Sa gitna ng salita, halika na, sumama na, at pangarap. Isulong pa ang pananako at ating itangan, ang kabanal-banalan. Sa gitna ng salita, tumayo ka at mangarap, ihayag ang kanyang kaluwalhatian, ating kalatan ang lupa ng nalisay na aral ng katotohanan. Ang Diyos ay ating alaya. Sa matamis na bunga na kanyang kinalitan, ipanaka ang agape, ating silang kahawagan, upang gayan natin makamit ang kaligtasan. Halika na, sumama na, at pangarap. Isulong pa ang pananako at ating itangan, ang kabanal-banalan. Sa gitna ng salita, huwag matakot, pagkat ang Diyos ay sumasa atin. Di ka nag-iisa, lagi siyang kasama. Halika na, sumama na, at pangarap. Isulong pa ang pananako na ating itangan, ang kabanal-banalan. Sa gitna ng salita, halika na, sumama na, at pangarap. Isulong pa ang pananako na ating itangan, ang kabanal-banalan. Sa gitna ng salita. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Shalom po sa inyong lahat. Kami ay nagagalak. Shalom po mga kapatid at kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. Ako po muli si Sister Eunice At ako po si Sister Jaashel. Kaya halina't ihanda po ang ating mga kalooban upang pakinggan at panoorin ang kasunod na episode ng buhay ng ating bida na si kapatid na Ben at maging ang ating hero of faith na si Hope. Ito po muli ang ating Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition.
Sa nakaraan na episode po ay nakita po natin na binigyan ng pagsubok ang ating kapatid na Ben. Ngunit hindi pa po doon natatapos ang kanyang pagsubok. Kaya naman po, tunghayan na po natin ang bagong episode ng Heroes of Faith na pinamagatang ang pagsubok sa pananampalataya. Mahal! Blessed day na! Hana, bangon ka na dyan. Manonood tayo ng Blessed Day. Rafael, bilisan mo dyan magbihas ha. Natagalit na yung tatay mo. O sige. Nay! Tay! Heroes of Faith mo pala yung segment ngayon? Sasambahin ko pa kaya ni Hope kung wala na siyang nakuha sa'yo? Subukin mo ang lingkod kong si Hope. Kasalukuyan kami nag-aaral na biglang dumating ang mga sabay. Kinuha nila ang mga baka at asno. Ang mga apoy sa langit ay bumagsak, at ang lahat ng mga tupa, maging ang aking mga kasamahan ay natupok sa apoy. At pinatay din nila ang aking mga kasamahan. Inampas po ng napakalakas na hangin ang inyong bahay, at ito'y bumagsak, at lahat po ng inyong mga anak ay nangamatay. Mare, si Ariel na daw nahulog sa hagdanan. Ha? Ano? Dito, para dali! Nakita mo ba ang lingkod kong si Hope? Walang gaya niya sa lupa. Balat kung balat. Oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay. Kaya kung subukan mo kayang pagbuhatin siya ng kamay at galawin ng kanyang buto, tignan natin kung maglilingkod pa din siya sa'yo. Ibinibigay ko ang pahintulot upang siya'y mapasa iyong kamay. Huwag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. Ay, ayos ka lang po ba? Oo anak, okay lang. Medyo masama lang ang pakiramdam. Pero wala ito. Salamat sa concern na. Wala po yun, Tay. Pero, Tay, naglilingkod naman po tayo sa Panginoon. Pero bakit nangyari ito sa atin? Ganito kasi anak. Tandaan mo, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos sa kanya kung anong pahihintulutan niya na mangyari sa atin. Pero, Tay, Tulad ni Job, nagkaroon siya ng bukol sa katawan at ang sakit na ito ay tinatawag na ketog. Anong nangyari? Ano ito mga bukol na sa iyong katawan? Anong ginagawa mo? nanalangin ako sa Panginoon. Hindi mo nga magawang masagot ang aking tanong kung bakit ka may bukol, tapos sa Diyos nagagawa mong manalangin at magsabi? Patuloy ka pa rin bang maglilingkod sa Diyos? Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na, upang matapos na ang mga paghihirap mo. Ano? Tatanggap ka lamang ba ng mabuti sa Diyos at hindi ng pagdurusa? Hob, narito kami para dalawin ka at kumustahin. Ano bang nangyari sa iyo, Hob? Napakadami mong tinulungan. Pero bakit humantong sa ganyang sitwasyon ang buhay mo? Ha? Ang tibay ko ba ay sintibay ng bato? O ang aking bang laman ay tanso? Ako ay walang sukat na kaya. Hob, ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Hindi liko ang Diyos upang ibigay sa iyo ang parusang hindi nararapat. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi kayo ang kausap ko kundi ang Diyos. Hindi ako nagkasala sa Kanya. Hindi ito ang parusa niya sa akin. Umalis na nga tayo, ayaw tayong pakinggan ni Hob. Panginoon, ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo? Kung sana hindi ko siya pinayagang maglaro sa labas, ay hindi mangyayari ito. Mahal, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko lahat ng ito kung hindi ako nagpakampante. Huwag mong isipin yan, mahal ko. Mahal, kailangan ng gamot ng anak natin, ngunit wala na tayong pera. Kaya mo, mahal, gagawa ko ng paraan. At alam ko namang ibibigay ng Panginoon Diyos ang lahat ng pangailangan natin. Ben, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa din na may Diyos? Anong sinasabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Walang Diyos! Mahal, huwag mo sabihin yan.
Hindi maitatanggi na mahirap talaga ang pinagdaanan ng ating kapatid na Ben. That's right. Ngunit dahil sa mga pagsubok na ito, ay nakita po natin kung paano magtiwala ang ating kapatid na Ben sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, when in doubt, never forget to go to Him and pray for strength and guidance. Tayo na mga alagad ng Diyos at sino mang tao ay dapat magtiwala sa Kanya ng lubusan, sapagkat Siya ang pastor na gumagabay sa atin sa buhay na ito. Huwag mag-hesitate o mag-doubt sa mga oras ng pagsubok, bagkus lumapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Juan chapter 16 verse 33, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob ninyo. Aking dinaig ang sanglibutan. These are the comforting words na pinagkaloob sa atin ng mahal nating Diyos. Katulad na lamang ng ating kapatid na Ben, na patuloy ang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos. Apokalipsis chapter 3 verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito naman po ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Kapag ating napagtagumpayan ang mga pagsubok na dumaan sa ating buhay, ay may kapalit itong gabay o pag-iingat na galing sa ating Diyos. Paano po ba yan mga minamahal naming mga viewers? Abangan na lang po natin sa kasunod na episode kung ano-ano pa ang mga kaganapan sa buhay ng ating bida at hero of faith. At syempre, huwag po natin kalimutan na i-like at i-share ang ating programa upang marami pa pong makapakinig at makapanood ng ating pagtatanghal. Hanggang dito po sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Nagpapasalamat po kami sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maraming salamat po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po ay magkasama-sama pa tayo sa marami pang araw sa pamamagitan po ng pagtatanghal. Sa bahaging ito, inaanyayahan ko po kayo na tayo manalangin at ipagtagubilin sa Diyos ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, napakabuti mo sa amin, sa lahat ng mga tao na iyong nilikha. Napakabuti mo sa iyong pagtitiwala at ginagamit mo kaming lingkod upang magserbisyo sa amin pong mga kapwa. Panginoon, wala kaming maitutumbas sa patuloy mong pagpaparana sa amin ng iyong paggabay upang makapanatili kami sa iyong pagtitiwala bilang iyong mga kasangkapan. Dumating ang mga panahon sa aming buhay, hindi man namin ginusto, nadapa kami, nahinto kami, at hindi na ipagpatuloy ang paglilingkod sa iyo. Panginoon, subalit patuloy kang nagpapatawad at ibinibigay mo ang patuloy na pagkakataon upang mapasimulan namin muli o maipagpatuloy namin ang aming mga ipinangakong paglilingkod sa iyo. Ibinabangon mo kami upang patunayan mo sa amin na walang pinakamabuting kaligayahan kaming mararanasan sa mundong ito, kundi ang paglingkuran ng iyong dakilang pangalan at paglingkuran ang minamahal mong sangkatauhan. Salamat din sa iyo. Sa iba't ibang paraan, nagpaparanas ka. May mga patuloy kang pinapagtatagumpay. Nagpasimula sa maraming mga sakripisyo at mga pagtitiis. Subalit dahil sa iyong patnubay, nagawang manatili at manindigan upang ipagpatuloy ang sinumpaang katungkulan sa iyo at sa dulo, pare-pareho mo kaming dinadala sa mga pagtatagumpay sapagkat ikaw ang sa amin ay gumagabay. Amang Diyos, hinihiling namin sa iyo, sa mga pagpaparanas mong ito ay maakay namin ang lahat ng kapatid, maakay namin ang aming kapwa-tao na maranasan
ang iyong pagpatnubay at paggabay, hindi lamang upang ipagkaloob ang pangangailangan namin sa buhay na ito, kundi dumating sa isang pagkakataon, maging kasangkapan mo ang lahat, maging kasangkapan mo ang marami upang ma-experience namin ang iyong mabiyayang pagmamahal. Sumasampalataya kami, Panginoon. Ang mga napanood at narinig na mga testimonyo ay magiging malaking pakinabang po sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito at maging tunay na pagpapala ang araw na ito sa kanilang buhay. At higit sa lahat, huwag naming maipagdamot ang aming naranasang kaginawahan sa kalooban dahil sa iyong mga pagtuturo. Maibahagi namin ito sa aming mga kaibigan, sa amin pong mga kapwa. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan mo lamang, Diyos Kristo Jesus. Hari ka namin at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.